Napansin mo rin ba? Dati kahit anong kain, hindi agad lumalaki ang tiyan. Pero ngayon parang kahit konting kanin lang, andyan na agad ang bilbil. At mas masakit pa, kahit anong subok, parang walang epekto. Parang tinanggap mo na lang na ganito na talaga pag may edad. Pero teka, paano kung sabihin ko sa'yo na may paraan pa, na kahit edad 60, 70 o lagpas 80 ka na, kaya mo pa ring mapaliit ang bilbil mo. Hindi dahil gusto mong maging sexy, kundi dahil gusto mong gumaan ang katawan mo, gumaan ang pakiramdam mo, at mabuhay ng mas masigla araw-araw. Kung naghahanap ka ng practical na tips na hindi kailangan ng gym, hindi mamahalin, at kayang gawin ng kahit sinong senior, ito ang video na para sa'yo. Kasi ang bilbil, hindi lang siya pisikal na issue. Madalas ito'y palatandaan ng sobrang taba sa loob ng tiyan na pwedeng makaapekto sa puso, sa blood sugar, at sa paghinga mo araw-araw. Kaya hindi lang ito tungkol sa itsura, ito'y tungkol sa kalusugan. Ang una nating pag-uusapan ay ito. Simulan mo sa pagbabawas ng mga pagkaing walang sustansya pero mataas sa asukal at mantika. Ito yung mga tinatawag na empty calories, soft drinks, matatamis na tinapay, mantikang ulam. Lahat yan kapag tuloy-tuloy ang konsumo, hindi lang nagpapalaki ng tiyan. Pinapabagal pa ang katawan mo, ang simpleng pagbabago. Palitan ng soft drinks ng tubig na may kalamansi. Kumain ng prutas kaysa chichirya. Mag-ulam ng ginisang gulay kaysa puro pritong karne. Alam kong mahirap sa una, lalo na kung ito na ang nakasanayan sa loob ng maraming taon. Pero subukan mo lang sa loob ng 1 linggo. Baka magulat ka, mas magaan ang pakiramdam mo. At baka pati panunaw mo ay gumaan din. Ang pangalawang tip natin ay ito. Kumilos araw-araw kahit paunti-unti lang. Hindi mo kailangang magbuhat ng barbell o mag-jogging. Kahit simpleng paglalakad sa bakuran, pagwawalis, o pag-indak sa lumang tugtog habang nag-aayos sa kusina. Malaki na ang naitutulong sa katawan mo. Ang mahalaga gumagalaw ka. Kasi habang tumatanda tayo, bumabagal din ang ating metabolismo. At kapag wala tayong masyadong ginagawa buong araw, mas madali tayong tumaba. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangan ng matinding ehersisyo. Mas importante ang consistency. Araw-araw kahit konti. 15 minutes lang na galaw araw-araw ay malaking tulong na para sa tiyan mo. Pangatlo, uminom ka muna ng tubig bago ka kumain. Oo, simpleng baso ng tubig lang. Pero malaking epekto. Yan. Minsan kasi akala natin gutom tayo. Pero sa totoo lang, uhaw lang pala. At dahil hindi natin alam, kakain agad tayo. Kadalasan, sobra pa. Pero kapag uminom ka ng tubig bago kumain, mas napupuno agad ang tiyan mo. Mas bumabagal ka kumain. At mas maaga kang nabubusog. Subukan mo. Bago ka mag-almusal, bago ka magmeryenda, o bago ka maghapunan, 1 basong tubig muna. Tingnan mo ang epekto niyan sa tiyan mo pagkatapos ng 1 linggo. Totoo, hindi madaling baguhin ang nakasanayan, lalo na kung dekada mo nang ginagawa ang isang bagay. Pero hindi natin kailangan baguhin ang lahat agad-agad. 1 hakbang lang, muna, 1 baso ng tubig, 1 masustansyang palit. 1 araw ng simpleng galaw, yan ang sikreto. Diyan nagsisimula ang pagbabago at tandaan mo. Ang goal natin ay hindi para humabol sa mga kabataan. Ang goal natin ay para gumaan ang katawan mo. Para mas matagal kang makagalaw, makasama ang pamilya mo, at magawa ang mga gusto mo kahit may edad ka na. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkaing akala mong pampalusog, pero tahimik, na nagpapalaki ng bilbil ng seniors. Ito yung mga kadalasang binibili dahil akala healthy, pero sa totoo lang, baka ito ang dahilan ng hindi mo pagpapayat. Kaya huwag mong palampasin ang susunod. Kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang sama sa baba para alam kong tuloy pa ang laban mo. At kung gusto mong ipagpatuloy ang journey mo sa mas malusog na katawan, pwede mong isubscribe ang channel na to para lagi kang may bagong matututuhan. Ang sarap sa pakiramdam, no?
Kapag nararamdaman mong unti-unti nang gumagaan ang katawan mo, yung dating mahirap iabot na tsinelas, kaya mo nang abutin. Yung dati, konting akyat ng hagdan, hinihingal ka agad. Pero ngayon, parang may dagdag kang lakas. Pero kahit ginagawa mo na ang mga simpleng hakbang, tulad ng pag-inom ng tubig bago kumain, paggalaw araw-araw, at pag-iwas sa matatamis, baka may isa pang dahilan kung bakit hindi pa rin lumiit ang bilbil mo. At ito ang madalas na hindi alam ng marami. May mga pagkain na akala mong healthy, pero tahimik palang nagpapalaki ng tiyan. O, yung mga pagkain na binili mo dahil may label na good for the heart, low fat, or for energy. Pero kapag tiningnan mong mabuti, puno pala ng asukal, asin, o mantika. Isa sa mga laging inaakalang mabuti ay ang tinapay, lalo na yung tinatawag na wheat bread or multigrain. Mukhang healthy sa packaging, may drawing pa ng trigo o palay. Pero ang totoo, maraming wheat bread na binebenta ngayon ay halos kapareho lang din ng white bread pagdating sa sugar content. Hindi mo nararamdaman, pero tuwing umaga, sa merienda, at minsan sa hapunan, puro tinapay ang kinakain mo. At lahat ng asukal na hindi mo nasusunog saan napupunta. Tama, sa bilbil, mas mainam kung subukan mong palitan ang mga ito paminsan-minsan. Halimbawa, lugaw na walang mantika, kamote, saging na saba, o itlog na may konting gulay. Simpleng pagkain, pero mas natural at hindi agad naiipon bilang taba. Isa pa, juice. Healthy drink daw, pero kapag nasa botelya na at may flavor na manga, orange o pineapple, kadalasan puno ng asukal at artificial ingredients. Hindi na siya prutas. Parang matamis na tubig na lang. Kaya kung iniinom mo to araw-araw, lalo na kapag galing sa ref o instant powder, baka siya rin ang nagdadagdag sa taba sa tiyan mo. Mas mainam pa rin ang tubig, o kung gusto mo talaga ng prutas, kainin mo na lang ang mismong bunga. May fiber pa, mas nakakabusog, at mas masustansya. Marami ring senior ang umiinom ng instant oatmeal na may flavor. Yung may cinnamon apple, chocolate, honey, at kung ano-ano pa. Pero sa likod ng masarap na lasa, madalas may tagong asukal at pampalasa na hindi maganda kung araw-araw mong iniinom. Kung gusto mo ng oatmeal, piliin mo yung plain, tapos lagyan mo na lang ng saging, konting mani, o kaunting honey. Mas kontrolado mo ang tamis at mas totoo ang nutrisyon. Ang mga ganitong simpleng pag-iingat ay malaking tulong. Hindi natin kailangang itigil lahat ng comfort food natin. Pero kapag alam mo kung alin ang tahimik na nagpapalaki ng bilbil mo, mas kaya mo nang pumili. At yan ang tunay na kapangyarihan, yung may alam ka. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-epektibong teknik sa pagpapayat ng tiyan na akma talaga sa may edad, ang pagkain sa tamang oras. Ang tawag dito ay eating window. Halimbawa, kung ang unang kain mo ay alas 8 ng umaga, subukan mong ang huling kain mo ay alas 6 ng gabi. Gawin mong 10 to 12 hours lang ang window ng pagkain mo bawat araw. Bakit? Kapag binigyan mo ng pahinga ang katawan mo sa pagkain, halimbawa overnight, mas may oras siya para tunawin ang taba. Hindi siya abala sa pagtunaw ng panibagong pagkain gabi-gabi. Kaya mas nakakapag-burn siya ng nakaimbak na calories, lalo na sa tiyan. Hindi ito gutom. Hindi mo kailangang mag-fasting tulad ng mga kabataan. Kahit 10 hours lang, tulad ng alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Malaking tulong na. Kapag sinimulan mong limitahan ang pagkain mo sa tamang oras, mapapansin mong mas konti ang cravings mo, mas maaga kang nabubusog at mas magaan ang tiyan mo kinabukasan. At ang pinaka-importante, hindi mo kailangang maging perpekto araw-araw. Hindi kailangan agad-agad makita ang resulta. Pero kapag tinuloy-tuloy mo lang ang simpleng disiplina sa oras ng pagkain, makikita at mararamdaman mo rin ang epekto. Isang halimbawa, si Aling Nena, 68 anyos. Araw-araw siyang nagmimerienda ng biskwit at juice bandang alas 9 ng gabi habang nanonood ng telenovela. Nasanay siya doon, pero nang pinayuhan siya ng doktor na subukang iwasan ng late night snacking, nagdesisyon siyang subukan. Pinalitan niya ito ng maligamgam na tubig
at konting saging sa tanghali imbes. Pagkalipas ng 2 linggo, napansin niyang hindi na siya bloated paggising at mas magaan daw ang katawan niya habang naglalakad. Hindi milagro, disiplina lang at pagpili sa kung kailan kakakain. Kaya ngayon, alam mo na, hindi lang kung ano ang kinakain mo ang mahalaga, kundi pati kung kailan mo ito kinakain. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga gawi sa bahay na tahimik na sumisira sa metabolismo. Ito yung akala mo walang epekto, pero pag pinagsama-sama araw-araw, sila pala ang dahilan kung bakit hindi ka pumapayat. Kaya wag mong palampasin ang susunod. Kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang tuloy sa baba para alam kung hindi ka sumusuko sa laban para sa kalusugan. At kung gusto mong matuto pa ng mas marami para sa katawan mo, pwede mong isubscribe ang channel na to para masundan mo ang mga susunod pa nating tips at kwento. Ang dami na nating natutunan, di ba? Mula sa pag-inom ng tubig bago kumain, paggalaw araw-araw, pagpili ng tamang pagkain, hanggang sa pagkain sa tamang oras, lahat yan, simpleng hakbang na pwedeng gawin ng kahit sinong senior. Pero baka may isang bagay pa na hindi mo alam. Isang bagay na ginagawa mo araw-araw, pero hindi mo napapansin na unti-unti palang nagpapabagal sa metabolismo mo. At kapag mabagal ang metabolismo, mas madaling tumaba, mas hirap ang tiyan lumiit, at mas mabagal ang resulta kahit nagsusumikap ka na. Ano itong mga gawin na ito? Una, ang pag-upo buong araw. O kahit simpleng panonood ng TV buong hapon o pagkakaupo lang sa silya ng walang ginagawa. Normal ito sa maraming seniors, lalo na kung nanonood ng paboritong palabas o nagre-relax lang. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag sobrang tagal mong nakaupo ng walang galaw, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo mo. At kapag mabagal ang galaw ng dugo, bumabagal din ang pag-burn ng calories. Kaya kahit konti lang ang kinain mo, naiipon ito bilang taba. Lalo na sa tiyan, subukan mo ito. Bawat isang oras na nakaupo ka, tumayo ka kahit sandali. Iunat ang katawan, maglakad-lakad sa loob ng bahay. Magbuhat ng konting gamit, kahit simpleng kilos malaking tulong sa metabolism mo. Pangalawa, ang sobrang puyat. Akala ng iba, walang kinalaman ang tulog sa bilbil. Pero ayon sa mga pag-aaral, kapag kulang ang tulog, humihina ang hormone na nagkokontrol ng gutom at busog. Kaya kapag puyat ka, mas malakas kang kumain kinabukasan. At madalas hindi ito masustansya, kundi matatamis at mamantika. Bukod pa roon, kapag kulang ka sa tulog, mas tamad gumalaw ang katawan, mas mabagal ang kilos, mas mainit ang ulo. At kapag ganito ang pakiramdam, sino pa ang gaganahang mag-ehersisyo o kumain ng tama? Kaya kung gusto mong paliitin ang tiyan mo, ayusin mo rin ang oras ng tulog mo. Subukan mong matulog sa parehong oras gabi-gabi, kahit 9:00 o 10:00. At iwasan na ang cellphone o TV malapit sa oras ng tulog dahil nakakaantala ito ng tamang pahinga. Pangatlo, yung madalas na stress. Hindi natin maiiwasan ang problema sa buhay. Pero alam mo ba, kapag lagi kang stress, tumataas ang hormone na tinatawag na cortisol. At kapag mataas ang cortisol, isa ito sa mga dahilan kung bakit mas mabilis dumagdag ang taba, lalo na sa bandang tiyan. Minsan kahit tama ang pagkain mo at may galaw ka na, pero kung lagi kang tensyonado, balisa o mabigat ang loob, hindi rin maayos ang kilos ng katawan mo sa loob. Ano ang pwede mong gawin? Maghanap ng mga simpleng bagay na nagpapagaan ng loob mo. Kausapin ang kaibigan, magdasal, makinig ng lumang musika, maghalaman, magkulay o magsulat. Hindi mo kailangang solusyonan agad lahat ng problema. Pero kapag may ginagawa kang bagay na nakakapagpasaya sa iyo araw-araw, nababawasan ang stress. At kapag mas kalmado ka, mas guminhawa ang katawan at mas lumiliit ang bilbil. Kaya tandaan mo, hindi lang sa pagkain at galaw umiikot ang pagpapayat. Kailangan ding alagaan ang isip at emosyon. Dahil ang katawan sumusunod sa kung anong nararamdaman natin sa loob. Ngayong alam mo na ang mga simpleng gawi sa bahay na nakakaapekto sa bilbil,
tulad ng labis na pag-upo, kakulangan sa tulog, at sobrang stress. May isa ka ng bagong hakbang na pwedeng simulan agad. Hindi kailangang baguhin lahat sa isang araw. Pwede kang magsimula sa isa. Bumangon kada oras, matulog ng maaga ngayong gabi, o maghanap ng isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Minsan ang pinakamaliliit na desisyon, yun ang pinakanakakapagbago sa katawan natin. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang main prutas at gulay na nakatutulong talaga sa pagpaliit ng bilbil ng seniors. Ito yung abot kaya, madaling hanapin, pero madalas hindi binibigyang pansin. Kahit pwede pala silang maging sikreto sa pagpapagaan ng tiyan. Kaya abangan mo yun. Kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang laban sa baba para alam kong hindi ka sumusuko at tuloy ang laban mo para sa kalusugan. At kung gusto mo pa ng mas maraming tips tulad nito, pwede mong isubscribe ang channel para masundan mo ang buong serye at makuha mo ang lahat ng tulong na pwede para sa katawan mo. Ngayon na alam mo na ang mga simpleng gawi na pwedeng makaapekto sa metabolismo tulad ng pag-upo buong araw, kakulangan sa tulog at labis na stress, handa ka na para sa susunod na hakbang. At ito na nga, pag-usapan natin ngayon ang ilang prutas at gulay na makakatulong, hindi lang para sa bituka o panunaw, kundi pati sa pagpaliit ng bilbil. Marami sa mga ito ay mura lang, madaling hanapin sa palengke, at kayang-kayang lutuin o kainin araw-araw. Pero madalas, hindi sila nabibigyan ng pansin kasi mas pinipili ng ilan ang processed food, instant meals o mga pagkaing puro alat at mantika. Pero tandaan mo, ang katawan mo, lalo na kung senior ka na, ay mas nangangailangan ng natural na pagkain na may fiber, tubig at sustansya. Una sa listahan ay pipino. Oo, simpleng pipino lang, pero puno ng tubig, may natural na fiber at halos walang calories. Kapag sinama mo ito sa tanghalian o hapunan mo, mas mapupuno ang tiyan mo nang hindi ka masyadong nakakain ng karne o kanin. At dahil maraming tubig ang pipino, nakatutulong ito sa pag-flush ng toxins at panunaw. May mga seniors nga na ginagawang pang-snack ito. Hinihiwa lang ng manipis at nilalagyan ng konting asin o sukang kaunti. Sunod, sayote. Simple, mura at halos lahat ng senior ay may karanasang kumain nito. Pero ang hindi alam ng karamihan, yung sayote ay may kakayahang magpababa ng water retention sa katawan. Kaya kung madalas kang bloated o parang may kabagang tiyan, ang sayote ay magandang idagdag sa sinigang, ginisa o kahit pinakuluang ulam. Wala itong kolesterol, mababa sa calories at magaan sa tiyan. Pangatlo, papaya. Madalas mong naririnig ito sa pampadumi. At totoo yan dahil mataas ang fiber ng papaya. Nakatutulong ito sa regular na pagdumi. Pero ang epekto nito sa tiyan ay higit pa roon. Kapag regular ang pagdumi mo, hindi naiipon ang hangin, basura at tubig sa bituka. Kaya mas lumiit ang puso at bilbil. At dahil natural itong matamis, pwede rin itong panghimagas imbes na mga cake, donut o sorbetes. Pwede mo rin subukan ang talbos ng kamote. Bukod sa dami ng antioxidants nito, may epekto rin ito sa blood sugar. Kapag kontrolado ang blood sugar, hindi rin agad-agad naiipon ang taba sa katawan. Pwede itong igisa o ilaga. Kahit konting bawang at konting asin lang, ulam na. At isa, panuan daging na lakatan o saba. Maraming nagsasabi nakakataba ang saging. Pero tandaan, mas nakakataba ang mga matatamis na biskwit o tinapay kaysa sa saging na natural ang tamis. Ang saging ay may potassium na tumutulong sa balanse ng tubig sa katawan at may fiber para sa digestion. Kung pipili ka ng merienda, mas mabuti na ang saging kaysa soft drinks at tinapay na may palaman. Lahat ng ito, pipino, sayote, papaya, talbos at saging ay hindi lang basta pampalusog. Kung gagamitin mo silang pangpalit o dagdag sa mga pagkain mo ngayon, unti-unti mong mapapansin na mas magaan ang tiyan mo, mas regular ang pagdumi mo at mas guminhawa ang pakiramdam mo.
Hindi mo kailangang ubusin sila araw-araw. Pwede kang pumili ng isa o dalawa, ihalo sa ulam mo, o gawing bahagi ng merienda mo. Tandaan, hindi kailangang magbago ng biglaan. Mas epektibo ang maliit pero tuloy-tuloy. Katulad ng kwento ni Mang Tonyo, 72 anyos. Dati, panay instant noodles. Ang kinakain niya tuwing hapon kasi daw madali at mabilis. Pero nang palitan niya ito ng ginisang sayote at konting itlog, napansin niyang hindi na siya bloated at mas gumanda ang pagdumi niya. Hindi siya nag-diet, hindi siya nag-exercise. Pero sa loob lang ng isang buwan, lumiit ang bilbil niya ng 2 pulgada. Hindi imposible, di ba? Kung kinaya ni Mang Tonyo, kaya mo rin. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pag-inom at inumin na nakakaapekto sa bilbil. Alin ang dapat iwasan at alin ang pwedeng samahan ng tubig para mas mapabilis ang pagliit ng tiyan. Abangan mo yon. At kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang gusto ko sa baba para alam kong gusto mo pa ng dagdag kaalaman para sa mas malusog na katawan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede mo na ring i-click yan para di ka mahuli sa susunod na bahagi. Ngayong alam mo na ang mga pagkaing pwedeng makatulong sa pagliit ng bilbil tulad ng pipino, papaya, sayote, talbos ng kamote at saging. May isa pang aspeto na madalas hindi rin pinapansin at ito ang pag-inom. Hindi lang kasi pagkain ang nakakaapekto sa bilbil. Minsan ang inumin ang mas matinding salarin. Magsimula tayo sa pinaka-common, soft drinks. Alam na ng karamihan na ito ay puno ng asukal. Pero ang hindi alam ng marami, kahit yung maliit na bote lang, halos 8 to 10 kutsaritang asukal na agad. Ang laman, isipin mo. Sa isang upuan, iinumin mo agad yun pero halos walang sustansya. Ang asukal na yan, kung hindi masusunog agad, iniipon ng katawan bilang taba. At saan unang naiipon ang taba? Sa tiyan kung araw-araw kang umiinom ng soft drinks. Kahit pa pakonti-konti lang, malaking bagay yan sa bilbil mo. Ang simpleng palit, tubig na may kalamansi. O kahit plain water lang, pwede nang magbawas ng 1 taon 2 pulgadang bilbil sa loob ng isang buwan. Tunayon sa ilang seniors na nakasubok. Pangalawa yung mga 3-in-1 na kape. Oo, masarap, matamis, madaling gawin. Pero ang 3-in-1 na kape ay may asukal, creamer, at madalas additives na hindi kailangang ng katawan. Kapag 2 beses ka pa sa isang araw kung uminom, doble ang epekto. Mas mainam kung magpalit ka sa instant black coffee. Tapos ikaw na lang ang magdagdag ng konting gatas or honey kung gusto mo ng lasa. Mas kontrolado mo, mas safe sa katawan. Pangatlo, alak. Maraming seniors ang nagsasabi, isa lang naman o pamparelax lang. Pero ang hindi alam ng marami, ang beer at matatamis na cocktails ay may mataas na calorie content. Isang bote ng beer ay parang kumain ka na ng isang malaking piraso ng tinapay. Kung madalas mo itong ginagawa, hindi lang bilbil ang lalabas, pati fatty liver, high blood pressure, at iba pa. Kung talagang hindi maiwasan, limitahan na lang sa minsan-minsan. At uminom ng tubig pagkatapos para ma-flush agad sa katawan. Pero alam mo ba na may ilang natural na inumin na pwedeng makatulong pa sa pagliit ng tiyan? Isa na rito ang tubig na may luya. Oo, simpleng pinakuloang luya lang. Pwedeng inumin sa umaga. Ang luya ay may natural anti-inflammatory properties. Ibig sabihin nakakatulong ito sa pag-relax ng tiyan. At sa mas maayos na panunaw, may mga seniors na uminom ng luya water araw-araw sa loob ng 1 linggo. At napansin nilang mas regular ang pagdumi nila at mas gaan ang tiyan. Isa pa ay ang tsaa na gawa sa dahon ng pandan o tanglad. Bukod sa bango at lasa nito, nakakatulong ito sa detox. Kapag regular kang umiihi at napapalabas ang sobrang tubig sa katawan, hindi ka bloated at mas mabilis lumiit ang bilbil. At syempre, tubig pa rin ang hari ng lahat. Lalo na kung senior ka, mahalaga ang hydration. Kapag kulang ka sa tubig, bumabagal ang digestion. Nahihirapan kang dumumi. At minsan akala mo gutom ka, pero uhaw ka lang pala.
Gawin mong habit ang pag-inom ng 6 o 2 baso ng tubig bawat araw. Pwede mong hatiin. Isang baso pagkagising, isa bago kumain, isa bago matulog. Gawin mo itong kasama ng routine mo. Parang pag-toothbrush o paglinis ng mukha. Dahil sa totoo lang, kung uminom ka lang ng sapat, kahit hindi ka muna mag-exercise, mapapansin mong gumagaan na ang katawan mo. Kwento nga ni Aling Marites, 55 anyos. Sanay siyang uminom ng 3-in-1 coffee 3 beses kada araw. Pero nang sinabi ng anak niya na subukan muna ang tubig na may luya sa umaga at plain coffee sa hapon, sinubukan niya lang. Hindi siya nagbago ng diet, hindi siya nag-exercise. Pero sa loob ng 3 linggo napansin niyang mas regular ang pagdumi niya at lumiit ng bahagya ang tiyan. Hindi ito magic. Simpleng adjustment lang sa iniinom. Kaya ngayon tanungin mo ang sarili mo. Ano ang madalas kong iniinom? Totoo bang nakakatulong sa katawan ko ito? O baka ito ang tahimik na dahilan ng bilbil ko? Kung oo, baka oras na para subukan ang ibang alternatibo? Hindi kailangang biglaan, pwede mong bawasan muna. Minsan sa 1 linggo. Tapos 2, hanggang sa makasanayan. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang tulad mo. Dahan-dahang gumagawa ng pagbabago para gumaan ang katawan at mabuhay ng mas maginhawa. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga mental tricks at mindset shifts na ginagamit ng ibang seniors para hindi sila bumitiw sa goal nila kahit matagal ang resulta. Dahil minsan, ang kalaban ay hindi lang bilbil, kundi ang loob nating madaling sumuko. Abangan mo ang huling bahagi ng seryeng ito. Kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang "lahok ako" sa baba para alam kong kasali ka pa rin sa journey na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede mo na ring i-click ngayon para makasama ka hanggang sa dulo. Kung umabot ka na sa puntong ito, saludo ako sa iyo. Hindi biro ang gumawa ng pagbabago, lalo na kung may edad na. Pero andito ka pa rin, nakikinig, nag-aaral, at handang baguhin ang sarili hindi dahil sa pressure, kundi dahil gusto mong mabuhay ng mas magaan, mas malusog, at mas mahaba. Ngayon, balikan natin sandali. Hindi para ulitin, kundi para mas lalong maintindihan kung bakit ito mahalaga. Natutunan natin na ang bilbil ay hindi lang pisikal. Hindi ito simpleng taba lang sa tiyan. Ito ay palatandaan ng sobrang asukal, kakulangan sa galaw, mabagal na metabolismo, at minsan ng stress na hindi mo na napapansin. Pero natutunan mo rin na hindi mo kailangang maging bata ulit para magbago ang katawan mo. Kahit senior ka na, basta alam mo kung saan magsisimula. Kaya mo pa ring iangat ang kalusugan mo. Naalala mo pa ba? Una, inumpisahan natin sa mga simpleng bagay. Tubig bago kumain. Iwas sa soft drinks. Kaunting galaw araw-araw. Tapos pinag-usapan natin ang mga pagkain na tahimik pero nakakadagdag ng bilbil. Tulad ng tinapay, juice, instant oatmeal. Pinalitan natin ito ng mas simple, sayote, papaya, pipino, talbos at saging. Tapos tinutukan natin ang oras ng pagkain. Na kapag nagkaroon ka ng tamang eating window, binibigyan mo ng pahinga ang katawan mo para mas epektibo itong mag-burn ng taba. Sumunod ang mga gawi sa bahay tulad ng pagupo buong araw, kulang sa tulog o sobrang stress na pwede mong unti-unting ayusin. At ngayon nalaman mong kahit sa pag-inom, tubig, tsaa o luya water, may epekto pala sa bilbil. Pero sa lahat ng ito may isang bagay na hindi mawawala. Ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob para magsimula. Ang lakas ng loob para ituloy kahit mabagal ang resulta. At ang lakas ng loob para maniwalang kahit may edad ka na, may magagawa ka pa. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, anong isa sa mga natutunan mo ang kaya mong simulan ngayong araw na ito? Isang basong tubig bago kumain. Paglalakad sa loob ng bahay ng 30 minuto. Pagpalit ng soft drinks sa calamansi water. Pagdagdag ng papaya sa almusal mo. Hindi mo kailangang gawin lahat. Isa lang muna. Dahil ang bawat maliit na desisyon, kapag inulit mo araw-araw, nagiging bagong ugali. At ang bagong ugali, yan ang totoong nagpapabago ng katawan,
Gaya ni Aling Belen, 74 anyos. Sinimulan lang niya sa pag-inom ng tubig tuwing umaga. Pagkatapos ng 2 linggo, naisipan niyang bawasan ang tinapay sa almusal. Pagdating ng 1 buwan, gumagalaw na siya araw-araw. Hindi siya nagbibilang ng calories, hindi siya nagbibilang ng pulgada. Pero napansin niya, mas madali siyang makahinga, mas gaan gumalaw at mas masarap kumain. Ganyan magsimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa sukatan ng tape measure, kundi sa pakiramdam mo sa katawan mo. At tandaan mo, walang huli sa taong gustong gumaan ang pakiramdam at humaba ang buhay. Kahit edad 60, 70 o 80 ka pa, ang katawan mo ay makikinig sa kung paano mo ito pinapangalagaan. Kaya kung isa ka sa mga seniors na naniniwalang may pag-asa pa, na pwedeng bumalik ang sigla, na pwedeng lumiit ang bilbil ng hindi ginugutom ang sarili, at pwedeng mabuhay ng mas masaya, kasama mo ako dyan at hindi lang ako. Maraming seniors na tulad mo ang nagsisimula na ring baguhin ang sarili. 1, 2, 3 hakbang bawat araw. Kaya bago matapos ang video na ito, gusto kong tandaan mo ang 3 bagay. Una, ang bilbil ay hindi kaaway. Ito ay senyales na kailangan mo ng kumilos. Pangalawa, ang solusyon ay hindi kailangang mahal, mahirap o mabilisan. At pangatlo, ang pinakamahalagang gawin ay simulan mo. Kahit simpleng hakbang lang, kahit ngayon. Kung andito ka pa, i-comment mo nga ang salitang kasama pa rin sa baba. Para alam kong tinapos mo ang buong seryeng ito at kasama pa rin kita hanggang sa dulo. At kung nakatulong ito sa'yo kahit kaunti, pwede mong isubscribe ng channel para hindi mo mamiss ang mga susunod pa nating payong pangkalusugan. Dahil habang may edad, may pag-asa. At habang may hakbang, may pagbabago. Ako si Payong Pangkalusugan at hangad ko para sa'yo. Mas magaan na katawan, mas masayang pakiramdam at mas mahaba pang buhay. Hanggang sa susunod, ingat ka lagi.